Dear Amihan Stories presents His Lovely Lawyer, written by Miss Labyrinth. Amalia, dalian mo nga dyan! Inis na sigaw ng manager na si Lucy. Nagmamadali naman si Amalia na sundin ang utos nito sa kanya. Halos patisod pa siya dahil sa kanyang sirang sapatos. Sir, bill na po ba? Nakangiting wika niya sa isang lalaking panay ang titig sa kanyang puwetan. Kung tipikal lang na araw ay baka nahampas niya ito ng hawak na tray. Pero alam niyang hindi niya yung pwede gawin. Yes, miss. Are you for hire? Sagot ng lalaki sa kanya. Pigil na pigil siyang huwag magtaray sa customer. Kaya lalong napahigpit ang hawak niya sa kanyang tray. Sorry but no sir. I'll take your bill. Turan niya at bumalik agad sa billing section. Bakit nakabusangot na naman yung mukha mo? Tanong sa kanya ni Casey, ang matalik niyang kaibigan, pagbalik niya sa billing section. Paano ba naman kasi? Tinatanong na naman kung escort ba ako. Isang customer pang magtanong sa akin, mahahampas ko talaga sa mukha. Inis na sambit niya. Isa siyang waitress sa isang high-end na club. Ilang taon nang yun ang sumusustento sa kanyang pag-aaral at sa kanyang pamilya. Mas mabilis din kasi ang kitaan doon kumpara sa tipikal na trabaho. At kapag sinuwerte pa siya, may malaki pa siyang tip na matatanggap. Pautangin mo nga kasi ako, Casey. Bibili kasi ako ng libro sa taxation namin. Kaka-CA ko lang din kay Lucy. Sa susunod na buwan pa ang next sweldo ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, try mong maging escort. Hindi naman lagi kang ikakama. Yung ibang client, gusto lang ng kasama sa mga parties na dinadaluhan nila. Sagot naman ni Casey. Hindi ko nga kaya yun. Sa susunod na siguro kapag nabaon na talaga ako sa utang. Ako pa mismo ang lalapit kay Lucy. Dumukot naman ang kaibigan niya ng 2,000 piso. Kaya napangiti siya at mabilis yung ibinulsa. Lahat ng tiis at pagod sa club ay matitiis niya alang-alang sa pera. Pero big no ang pagiging escort na trabaho para sa kanya. Tingnan mo, may bagong dating. Ngayon lang dumayo rito yan. Wika ni Casey. Sinundan niya ang tingin ng kaibigan at namataan niya ang isang lalaking nakasuot pa ng tuxedo. In fairness, ganyan ang mga tipo ko. Pero mahirap ma-involve sa mga ganyang itsura. Marami kang makakalaban for sure. Komento niya sa sarili. Mahitsura naman, mukhang businessman eh. Mukhang yummy ka mo. Luluhuran ang mga ganyang boys. Ani Casey. Nailing na lang siya sa sinabi ni Casey. Mukha naman talagang yummy ang lalaking bagong pasok. Halos lahat ng bisita nila ay gwapo, matipuno, at mahilig sa FUBU. Imbis na lumandi ako, magdadigest na lang ako ng readings para sa klase bukas. Kapag nakapasa sa bar, tsaka lang ako pwedeng lumandi. Aniya pa sa sarili. Ipinatawag siya ng isang masungit na customer. Mabilis siyang nagpunta roon para kuhain ang order ng mga ito. Pero hindi niya inaasahang makatitigan ang binatang pinag-uusapan nila ni Casey. Your order, sir? Nakangiti niyang tanong sa binata. Habang inililista niya ang order ng mga ito, ay ramdam na ramdam niya kung paanong direktang nakatingin sa kanya ang lalaking pumupukaw sa atensyon niya. Kulang na nga lang ay manuot sa kanyang buto ang pagtitig nito. Amalia, pinapatanong nitong friend kong si Dwight kung for hire ka raw. Nakangising wika ng lalaki. Alam mo na ang sagot dyan. Pilit ng ngiti ang ipinakita niya. Ngunit nang tumayo ang kaibigan nitong si Dwight, ay napaawang ang kanyang labi. How about a strip dance for a night? Tanong nito sa kanya. Hindi niya inaasahan kung paanong nagtayuan ang kanyang balahibo dahil sa makapanindig balahibong boses ng binata. Sa kauna-unahang pagkakataon ay bigla siyang naduwag sa isang lalaki. Pull yourself together, Amalia. Isa lang yan sa mga gwapong manyak ng lipunan. Wika niya sa sarili at nilabanan ang nakakalusaw na tingin ni Dwight. Sorry to burst your bubble, pero hindi po ako nagsasayaw, sir. Maging ang pagngisi nito sa kanya ay talaga namang makalaglag panty. My offer will always be on the table. Anytime, Amalia. Wika nito. Magalang siyang umalis sa harapan ng mga lalaki at mabilis na bumalik sa receiving section. Napahawak siya sa kanyang dibdib na parang nagkakarambolan sa sobrang bilis ng tibok. May sakit na yata ako sa puso. Kakaamoy ng sigarilyo ng mga tao rito. Wika niya pa. Pagkatapos ng duty ni Amalia sa club, ay mabilis siyang bumiyahe pauwi sa kanyang maliit na apartment.
Minadali niya ang pagligo at saka nagbukas ng kanyang libro. Walang gabi na hindi siya napuyat kakabasa at kakatrabaho. Siya na lang din kasi ang tumutulong sa kanyang ina na may sakit, habang ang kapatid niya namang bunso ay nasa elementarya pa lamang. Ay, ang sakit na ng ulo ko kakakabisa ng mga Philippine Code. Tapos bukas, biglang announce na wala ang prof. Aniya sa sarili sabay inom ng mainit na kape. Kinabukasan, maaga siyang bumangon para mag-ayos ng kanyang sarili patungong eskwela. Pag-upo niya pa lang sa silya ay rinig na niya ang kwentuhan ng kanyang mga kamag-aral tungkol sa kanilang mga aralin. Ipinikit niya sandali ang mga mata para umidlip. Ngunit isa pala yon sa desisyong hindi niya dapat ginawa. Miss Deogracia, stand up! Sigaw ng profesor niya. Napapunas pa siya ng laway bago tumayo. Napansin niya ring nakatingin na sa kanya ang mga mapanuring mata ng kanyang mga kaklase. Recite Republic Act number 10368. Masungit na wika ng kanyang guro. Natigilan si Amalia at inalala kung ano nga ba ang nakalagay sa RA na yon. Napapadasal na lang siya na sana ay mahalukan niya sa memorya ang batas. An act providing for reparation and recognition of human rights violations during the Marcos regime. Documentation of said violations, appropriating funds therefore and for other purposes. Kinakabahang sagot niya. Ibinaling naman ng kanyang prof sa iba ang tanong kaya nakahinga siya ng maluwag. Isa sa himalang idinadasal niya na sana ay wala na itong follow-up question. Konti na lang abogado ka na, Amalia. Ilang puyat at tiyaga pa. Makakaahon ka rin sa hirap. Mararanasan mo na rin ang beauty rest. Pagpapalakas loob niya sa sarili. Sa di kalayo ang classroom ay natanaw niya ang pamilyar na lalaki. Imposible namang law students ang Dwight na yun. Kastigo niya sa isipan at pilit na ibinalik ang pansin sa kanyang guro na umuusok na halos ang ilong. Ilang minuto pa matapos ang kanyang klase ay tumawag ang kanyang kapatid na si Anton. May dalang masamang balita. Kumusta naman kayo ni Mama? Tanong niya rito sa kabilang linya. Narinig niya mula sa kabilang linya ang paghikbi ni Anton. Ate, si Mama, dinala na naman sa hospital. Ang sabi po ni Tiang, hingang ka raw ng pera para pambayad ng lab test niya. May dugo po kasi ang ubo ni Nanay. Napahawak na lang siya sa kanyang noo. Magpapadala ako bukas din. Nasa ospital pa ba kayo? Opo ate, tulog po si Mama. Mamaya sasabihin ko po sa kanya na tawagan ka. Sagot ng kaniyang kapatid. May gamot pa naman si Mama, di ba? Wala na po ate. Nung nakaraan pa po naubos. Ang sabi niya po sa akin, huwag nang sabihin sa'yo. Dahil mag-aalala ka palalo. Yung ipinadalo mo po, ibinayad namin sa abono para sa palay. Minsan din kasi napakatigas ang ulo ni Mama eh. Sorry talaga ate ha. Hindi ko mabantay na maayos si Mama. Humihikbing sabi ni Anton. Hindi niya ba alam na mas mag-aalala ako kapag hindi niya nainom ang gamot niya? Di bale, tatawag ako after ng trabaho ko. Kung makalimutan ko tumawag, si Mama na lang ang patawagin mo, okay? Aniya na pilit pinapakalmang sarili. Ilang beses siyang nag-inhale-exhale para hindi mag-breakdown. Okay po, ate. Tsaka wag mo nang sisinang sarili mo. Masaya rin naman akong binabantayan mo si Mama para sa akin. Wag mo lang sanang pababayaan ang pag-aaral mo, Ton. Mahirap ang hindi makapagtapos. Kaya wag mong sasayangin ang panahon. Love you. Oo, ate. Ingat ka riyan, ate, ha. Love you too. Tugon ng kapatid niya bago magpaalam. Kahit nakalmado si Amalia sa pakikipag-usap sa kanilang bunso, sa loob-loob niya ay nag-aalala na siya kung saan kukuha ng malaking pera. Paniguradong hindi lang test ang babayaran nila sa hospital, kundi pati mga professional fee, room fee, at marami pang iba. Bit-bit ang mabigat na isipin ay pumasok siya sa trabaho. Paano ba to? Kakautang ko lang kay Casey. Imposible naman na may pera yun na malaki-laki. Baka kapag kay Lucy naman ako lumapit, ibenta ako. Daing niya sa sarili at nagbihis na ng kanyang uniforme. Mausok at napakaraming ilaw ang pumapalibot sa kanyang kapaligiran. May mga babaeng escort siyang nakikita na kinukuhaan ng pera ang mga kliyente ng mga itong lasing na. Ang iba naman sa kanyang kasamahang babae ay nagsasayaw sa isang pool habang hinahagisan ng pera. What the bloody hell? Inis na bulyaw sa kanya ng estranghero.
Napalingon siya agad para punasan ang natapunan niyang damit at sapatos nito. Hindi niya pa man nakikita ang mukha ng lalaking kaharap, ay alam na niyang may kalalagyan siya sa kalutangan niya. I'm sorry. I'm really sorry, sir. I was just... Nahinto ang kanyang sasabihin nang mag-angat siya ng tingin. Malamlam ang mga mata ng pamilyar na binata. Gaya nung unang paligsahan nila ng titigan, ay ramdam niya kung paano nilulusaw nito ang invisible na pader na iniharang niya sa sarili. Alam mo kung magkano ang sapatos at damit na to, right? Iritabling wika ni Dwight sa kanya. Napalunok na lang siya at napatango sa binata. Gusto niya nang maiyak dahil nai-imagine niya ang sunod na sasabihin nito. Hindi ko po sinasadya talaga. Nakita ko po kasi yung magulong customer, kaya hindi ko po napansin na dumaan po kayo. Sorry po talaga, sir. Nangingilid na ang luha sa kanyang mga mata. Iniisip niyang bubuliyawan pa siyang lalo nito at pababayaran ang branded na suot nitong nadumihan niya. Ngunit napukaw ang kanyang pangamba nang tapikin nito ang balikat niya. Chill. Paunang wika nito na nagdulot ng kuryente sa kanyang kalamnan. Simpleng hawak lang sa kanya ng binata ay apektado na ang buong pagkababae niya. Hindi ko pababayaran sa iyo ang damit ko. Dahil hindi mo kaya ang presyo. Save your tears, woman. Sa pagkarinig nun ay parang umiti ang langit sa kanya at gusto niyang sabahin ng lalaki. Yumukod siya ng paulit-ulit para humingi ng paumanhin. Hindi na po talaga mauulit. Sorry po ulit. Sunod-sunod niyang wika. Kusa na lang tumulo ang luhang kanina niya pa pinipigilan. What's wrong? Ano lang, tears of joy. Pagsisinungaling niya. Nagtaas ng isang kilay ang binata na tila hindi ito naniniwala sa sinabi niya. Siguro naman, bilang natapunan mo ako, pwede mo akong tulungan sa washroom para malinis ko ang sarili ko, di ba? Napamura siya sa kanyang isipan. Yes, sir. Follow me po. Nahihiyang wika niya. Habang naglalakad sila, pakiramdam niya ay napaparanoid na siya. Pakiramdam niya kasi ay nakatingin sa kanyang pangupo ang binata. Nagmadali na lang siyang pumasok sa isang washroom. Narinig niya namang isinara ni Dwight ang pinto kaya bigla siyang kinabahan. Huwag mo na pong ilak ang pinto, sir. Kahit sa cubicle na lang po kayo tapos isara niyo po. Lilinisin ko na lang po ang... Oh my God! Natuod siya sa kanyang kinatatayuan nang mapagmasdan ang katawan ng lalaki. Inalis nito ang pantalon at shirt, kaya tanging boxers na lang ang suot nito. Kulang na lang ay itulak ni Amalia ang kanyang baba, pabalik, para maiwasan ang mapanganga sa mala Greek god na kakisigan sa kanyang harapan. You were saying... Tila inosenteng tanong nito. Sa cubicle na lang po kayo. Sagot niya. Sinundan niya ng tingin ang matipunong dibdib nito na para bang masarap sandalan hanggang sa 6 na pandesal na hindi na kailangan ng kape. Hindi rin nagmintis sa mata ni Amalia ang perfect V. Sa ibabang parte bago ang alagad nito. Eyes up here, woman. Labhan mo na to. Huwag kung saan-saan ang mata. Saway pa nito sa kanya. Hindi po. Tiningnan ko lang kung nabasa yung boxers niyo po. Mabilis niyang sagot. Diyos ko, Amalia. Bakit ganyan ang bunganga mo? Pasneya ka. Gusto niyang batukan ang sarili sa nasabi niya. Huli na rin para bawiin ang lahat dahil nag-angat ang sulok ng labi ni Dwight. Stop drooling around. Hindi mo makikita to kung hindi ka bayad. Nakangising untag ng binata na naupo sa lababo. Parang pumintig naman ang tenga niya sa narinig. Inumpisahan niya ng labhan ang parte ng damit nitong nabasa. Gusto niya itong sagot-sagutin pero alang-alang sa pera at trabaho ay nanahimik na lang siya. Hand soap na lang po ang gagamitin ko, sir. Wala po kasing laundry powder dito. Paalam niya sa binata. Bakit dito ka nagtatrabaho? Imbes ay tanong ng lalaki na nakapagpalingon sa kanya. Nagdalawang isip pa siya kung ano ang isasagot sa tanong na yon. Mas malaki kasi ang sahod dito kumpara sa ibang work? Patanong niyang sagot kapag kuwan. Kunot noo siyang tiningnan ng binata. Maraming mas marangal na trabaho kumpara rito. Di ko naman sinasabi na hindi marangal ang pagiging waitress sa exclusive club. Pero kung pera lang, bakit hindi na lang waitress sa mga sikat na restaurants? Natigil si Amalia sa kanyang pagkukusot at tiningnan ng binata. Nasasabi mo yan kasi nakukuha niyo lahat ng gusto niyo. Yun sana ang gusto niyang isagot. Nasubukan ko na po magtrabaho ng 3 shift.
Pero hindi sapat ang minimum na bayad para sa amin eh. Sa kalagayan ko, mainam na magtrabaho sa ganito kahit pa parang isang pustang ginagawa namin. Mapakla na lang siyang napangiti. Sorry pero posible po na hindi mo rin mag-gets ang sinasabi ko. No, I get it. Mas malaki ang sahod dito kahit parang hindi marangal para sa'yo. That's not what I meant. Alam ko marangal ang trabaho mo. Wala kang inaapakang tao at hindi ka nagpapakita ng balad. I'm sorry if I sound judgmental. Saglit lang niyang tiningnan ng lalaki bilang tugon, saka binanlawan ang damit at pantalon nito. Itinapat niya yun sa blower pagkatapos para matuyo agad. Nang matuyo ang damit ay isinuot agad yun ng lalaki. At habang nagbubutones ito ng pantalon, ay pinunasan niya ang sapatos na suot nito. Kayo sir, ano pinagkakabalahan niyo? Bakit gusto mong alamin? Balik tanong sa kanya ng binata. Huwag niyo na pong sagutin. Ang hirap sagutin ng tanong na yung kung babae, luho at babae ang pinagkakabalahan. Wika ni Amalia at sinabayan pa yon ng isang matamis na ngiti. Sorry po ulit. Aniya matapos punasan ang sapatos nito. Tumayo na siya at aalis na sana nang magsalita muli ang lalaki. Pihikan ako sa babae. At kung ano man ang pinagkakabalahan ko, sapat yun para pambayad sa offer ko sa'yo. The offer still stands, Amalia. Kinilabutan siya sa sinabi ng lalaki, kaya lumabas na siya agad mula sa banyo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang lakas ng topak ng lalaking yun. Turan niya at bumalik na sa receiving area kung saan siya nakatikim ng pagbubunganga ng kanilang manager. Ano na naman tong nakita ko sa CCTV, Amalia? Yung katangahan mo dapat iniiwan mo sa bahay eh. Kung nagkataon na wala sa mundo ang lalaking natapunan mo, edi yari tayo pare-pareho sa may-ari. Naku, kang babae ka. Konti na lang, bibinggo ka na sa akin. Gigil na sermon ni Lucy. Ikinibit balikat na lang niya ang sinabi nito. Wala naman din siyang magagawa dahil nangyari ng lahat. Lucy, manghihiram sana ako kahit 10,000 lang. Ikaltas mo na lang sa susunod na sweldo. Imbis ay pakiusap niya. Aba Neng, kakautan mo lang sa akin. Baka mamaya niyan, layasan mo akong bigla. Idedemanda talaga kita. Mataray na sambit ni Lucy sa kanya. Napakamot na lang sa ulo si Amalia. Hindi ako alis dito kung di ko bayad ang utang ko. Tsaka di ba ang usapan natin, kapag naging abogado na ako, bibigyan kita ng 50% discount sa attorney's fee? Malapad ang ngiting pagpapaalala niya sa babae. Diyos mio, mukhang bago ka pa maging abogado nademanda na kita. Naiiling na wika ni Lucy, ngunit nagbilang din ng 10,000 piso, sabay abot sa kanya. Magtira ka naman ng para sa sarili mo. Ikaw mahihirapan sa huli niyan. Bilin pa nito. Nagpasalamat na lang siya sa manager niya at bumalik na sa receiving area. Hinintay niya na lang na matapos ang duty niya at bumalik na siya sa apartment at nagsimulang mag-aral. Makalipas ang halos 2 buwan ay lumabas ang resulta ng pagsusulit ni Amalia. Thank God, pasado! Masayang wika niya sa sarili. Sa sobrang ganda ng mood niya ay binati niya ang lahat ng profesor na kanyang nadaanan. Nang makarating siya sa oval, ay masaya niyang tinawagan ng kapatid. Bunso, pasado si ate! Masiglang pagbabalita niya sa kapatid. Ang galing-galing talaga ng ate ko! Sa susunod niyan, abogada ka na. Oo, ipagdasal natin. Ay, teka pala. Si mama nasan? Naliligo pa siya, Pinapatanong niya sa akin kung makakauwi ka raw ba dito. Tanong pa nito. Pwede naman, after ko makuha yung sweldo ko siguro. Baka bukas ng gabi nandiyan na ako. Matapos ang usapan nila ng kaniyang kapatid, ay dumiretso siya sa mall. Naglibot lang siya hanggang sa nakarating sa pamilihan ng make-up. Kaya hindi niya inaasahang makita ang lalaking suki sa club na pinapasukan niya. Tumalikod na lang siya para hindi na makita ang lalaki, ngunit mukhang namukha na siya nito. Amalia? Patanong na bati sa kanya ng binata. Mariing napapikit si Amalia at napipilitang harapin ng lalaki. Sir Dwight, kayo po pala. Drop the sir, wala tayo sa trabaho mo. May bibilhin ka? Tanong nito sa kasinipat ang suot na mamahaling relo. Oo sana, una na ako, enjoy. Nakangiting sambit niya, pero nahawakan na siya ni Dwight sa braso bago pa siya makatalikod. Sinundan niya ng tingin ang kamay nito kaya biglang bawi naman ang binata. May kailangan ka? Tanong niya.
Wala. Gusto kitang samahan. Direktang sagot nito. Parang mabibilao ka naman si Amalia ng sarili niyang laway dahil sa pagiging straightforward ni Dwight. No need na. Palis na rin naman ako. I see. You're afraid of me. Hindi lang afraid. Baka di ko mapigilan ng sarili ko at mayakap na lang kita bigla. Kung di ba naman napakalakas ang sex appeal mo eh. Komento niya sa kanyang isip. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang makaabala. Ako nga ang nagaya eh. Libre ko. We're almost a friends after all. Turan pa nito. Sa sobrang subjective ng pandinig niya, ay ang natandaan niya lang sa sinabi nito ay ang salitang libre. Tinungo agad nila ang pinakapaborito niyang makeup brand at namili ng mga gusto niya. Dumaan pa sila sa bilihan ng pasador at pabango. Nilubos niya ang salitang libre dahil minsan lang yun sa 10 taon. Hindi halatang hindi ka nahihiya. Sarkastikong saad ni Dwight at pinagmasdan ang mga pinamili niya. Halata mo rin pala. Sa grocery store, wala ka bang balak pumunta? Pabirong tanong niya sa lalaki. Nagugutom na ako. Imbis ay tugon nito. Sige, sagot ko naman. May masarap na kainan doon sa ibaba. Mura ron pero masarap naman. Pasensya ka na ha, nagtitipid kasi ako eh. Huwag ka mag-alala. Kapag naka-LL ako, sa mamahali na kita ililibre. Kita niya kung paanong nakangiting umiling ang binata. Treat ko. Ang sabi mo nga nagtitipid ka. Sigurado ka? Halos magningning ang mga matang tanong niya. Oo, sigurado ako. Orderin mo kung anong gusto mo. Sabi pa nito kaya pagdating nila sa restaurant ay dinagdagan na niya ang in-order. Ang dami mo yatang in-order. May ina-expect ka bang sumama sa atin? Tanong nito sa kanya. Wala, umorder lang ako ng take-out. Sabi mo anything I want. Kaya bumili na rin ako para mamayang gabi. Ilalagay ko na lang sa freezer. Tapos, iinitin ko na lang mamaya. Nakangiting sagot niya. Bahala na kung ang tingin sa kanya ni Dwight ay walang manners. Ang importante sa kanya ay makatipid para may ipasalubong pa siya sa kanyang ina. Isa pa baka ma-turn off na ito sa kanya at tantana na siya kapag nalaman nitong hindi siya prim and proper. Hindi naman sumagot ang binata at ngumiti lang. Habang naghihintay ng kanilang pagkain ay hindi niya maiwasang magtanong dito. Bakit mo nga pala ako nilibre? Hindi ka naman mukhang good Samaritan. Mas mukha kang politiko eh. Aniya rito. Nakita lang kita kaya naisip kong ambunan ka ng blessing ko. Kunot noong ngunit nakangiting tugon nito. Ang yabang mo talaga. Kapag naayos ko ang mga bagay-bagay, hindi mo na ako maalas ka. Tsaka kahit gwapo ka, hindi pa rin naman ako papayag sa offer mo. Hindi mo ako madadaan sa palibre na to para lang pasayawin. Wala naman ako sinabing ganun ah. It's up to you. Hindi kita pipilitin. Kumain ka na nga. Gutom lang yan, kaya kung ano-anong sinasabi mo. Itinuro nito ang lobster na nasa tapat niya. Kainin mo yan. Halos walang katapusan ang kwentuhan nilang dalawa. Hanggang sa hindi niya na namalaya ng oras. Shucks, aalis na ako Dwight. Last trip na ngayon ang bus papunta sa amin eh. Nagmamadaling paalam niya rito. Saan ka pupunta? Tanong ng lalaki. Sa probinsya, malayo ang biyahe kaya mauna na ako. Salamat talaga rito ha. Ihahatid na kita. Biglang presinta ng lalaki. Sa sobrang pagkabigla ay natigilan siya at tiningnan kung seryoso ba ito. 6 na oras ang biyahe papunta ron. Tsaka mamaya antukin ka lang sa daan. Wag na. I insist. Giit ng binata at tinawag na nito ang waiter para bayaran ang bill. Nagulat na lang siya na nasa loob na siya ng sasakyan ni Dwight at bumabiyahe na sila patungong probinsya. Wala siyang nagawa sa kakulitan nito kaya hindi na siya nag-isip pa. Sa sobrang ganda ng tunog ng stereo ay bumigat ang kanyang mata at nakatulog siya. Sa kabilang banda ay marahang nagpapatakbo si Dwight ng sasakyan habang sinusundan ng Waze app papunta sa probinsya ng dalagang kasama niya. May gagawin pa siya sa kanyang trabaho pero hindi niya alam kung bakit siya nag-offer kay Amalia na ihatid dito. There's no need of explanation. Kahit makita ko lang si Amalia, pakiramdam ko ay nabubuo na ang araw ko. Cheesy as it is, pero hindi ko rin alam kung bakit ako nagiging ganito basta sa kanya. Nilingon niya pa ang babaeng natutulog sa passenger seat. Inihinto niya sandali ang sasakyan para i-adjust ang upuan ng dalaga at hindi manakit ang katawan nito pagising. Hinawi niya rin ang buhok nitong nakataas sa pagkakatali. There, perfect. Nakangiting wika niya at bumalik na sa pagmamaneho.
Halos 5 oras pa ang lumipas bago nagising si Amalia at napalingon sa kanya. Tululaway. Panginis niya rito. Tiningnan siya ng masama nito ngunit kinapa kung may laway nga ito sa gilid ng bibig. Wala naman. Giit nito na ikinangiti niya. Malapit na tayo sa inyo. Pagbibigay alam niya rito. Pagdating natin sa bahay namin, matulog ka muna kahit saglit. Tapos pwede ka na umalis. Papatulugin mo ba ako? Joke lang. Bawi niya nang halos mamatay na siya sa tingin na ibinibigay ng dalaga. Pero kung gusto mong seryosohin, wala namang problema. Okay na okay sa akin. Ibaba mo na ako. Seryosong sambit nito na hindi man lang pinatulan ng biro niya. Iniabot niya kay Amalia ang paper bag ng fast food. Ang aga mong OA. Kinuha ni Amalia sa kamay niya ang paper bag. Ano to? Pampaligo. Pamimiloso po niya. Malamang pagkain. Alam ko ang ibig kong sabihin para saan to. Pagkain nga yan. Kinakain niya na Amalia. Hindi mo ba alam yun? Tiningnan siya ng masama ng babae at tinanggihan ang pagkain ibinigay niya. Ayoko. Mamaya may papatulog pa yan. What? Bulalas niya at napahagalpak pa sa tawa. Inihinto niya sa tabi ang sasakyan at lalo siyang natawa nang namumula na sa inis ang dalaga. Ayos ka rin no? Ano akala mo sa akin? Rapist? Tsaka kagabi ka patulog. Hindi sana ni-rape na kita kagabi pa. Pero sorry ka na lang ha, hindi kita type. Mapangasar niyang sambit. Kinuha namang muli nito ang paper bag at walang sabi-sabing isinubo sa bibig niya ang fries. Mauna kang kumain para sure. Kung noong umpisa hindi siya prepared sa ginawa ng dalaga, sa pangalawang subo niya sa pagkain ay mas nilapit niya ang bibig sa daliri nito. Tiningnan niya ang reaksyon nito matapos sadyang padampiin ang labi niya sa daliri nito. Ang sarap, wika niya pa. Hindi naman siya nabigo dahil nagtangis na lang bigla ang mukha ni Amalia. Lalong lumawak ang ngisi niya at ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Subuan mo pa ako para sure na walang lason o pampatulog yung kinakain mo. Wag na, baka maubos mo lang to. Sagot ng dalaga saka nag-iwas ng tingin sa kanya. He likes her, that's for sure. Para siyang positive sign sa negative na dalaga. It all started nung nakita niya itong nagsisilbi sa kanyang kaibigan. Hindi siya mahilig magtungo sa mga clubs o bar. Pero nang makita niya si Amalia, para bang may tali na laging humihila sa kanya para bumalik sa club na yon at makita ang dalaga. Ikaliwa mo na lang dyan, turo ni Amalia sa isang kanto. Sinunod niya ito hanggang sa huminto sila sa lumang bahay. This is your place? Tanong niya pa. Tumango lang ang dalaga at lumabas na mula sa sasakyan. Mama, bunso, nandito na ako! Sigaw nito. Napangiti na lang siya at sumunod dito. Nakita niyang yumakap ang dalaga sa ginang na kamukhang kamukha nito. Nagmano siya rito nang mapansing nagmano si Amalia. Magandang umaga po, ma'am. Magalang niyang bati sa ginang. Abay, napakagwapo naman ang nobyo mo, anak! Wag nang mamang itawag mo sa akin. Okay na ako sa tita or mama Ada. Nakangiting wika ng ginang. Napikot ka ba ng ate ko? Huwag kang matakot dyan. Pwede ka naman magsumbong sa pulis eh. Sabad naman ng batang lalaki na tinawag ni Amalia na bunso. Hindi ko po nobyo yan. Ano ba naman kayo? Pumasok nga muna tayo sa bahay. Sa labas pa talaga kayo nagmamarites. Saway ni Amalia sa mga ito. Wala sa sariling napangiti na lang din si Dwight saka pumasok sa bahay ni na Amalia. Simple lang ang bahay ng mga ito. Sementado naman at mukhang matibay. Bungalo lang pero malawak. Higit sa lahat ay napakalinis nun. Ipinagluto sila ni Tita Ada ng ilang putahe pagdating ng tanghali at hindi pamilyar sa kanya ang mga yon. Pero sa pakiwari niya naman ay mukhang masasarap. Ano pong tawag dito? Tanong niya habang itinuturo ang isang mangkok ng ulam. Adobo yan, iho. Tikman mo at masasarapan ka talaga dyan. Hahanap-hanapin mo yan sa Maynila. Sagot naman ni Tita Ada. Kinagatan niya ang karne at nagulat sa lasa nito. Ang sarap po ng adobong manok niyo. Puri niya sa luto ng ginang. Ha? Anong manok pinagsasabi mo, kuya? Tanong naman ni Anton sa kanya. Ito. Turo niya sa adobo at nilunok ang nasa bibig niya. Manok yan, hindi ba? Hindi yan manok, iho.
Sambit naman ng ginang na ikinakunot ng noo niya. Pinagmasdan niya si Amalia na naiiling sa kanyang tabi. Adobong palakayan, Dwight. What the? Mabilis na hinampas ni Amalia ang kanyang hita, kaya hindi niya naituloy ang pagmumura. Gusto niya sanang isuka ang palakang nakain, pero pinanlilisikan siya ng mata ng babae. Huwag mong iluwa, mahiya ka sa mama ko. Specialty niya ang adobong palaka, tapos iluluwa mo lang. Bulong pa sa kanya ng babae. Palaka to. Bakit kayo kumakain ng palaka? Bili na lang tayo ng karneng baka, kambing, baboy o anuman. Bulong niya rin kay Amalia at bahagyang umiti sa ina nito. Ang sabi mo kanina masarap. Bakit gumaganyan ka ngayon? Inis na tanong naman ng dalaga. Imbis na sagutin ng babae ay kumuha pa siya ng isang karne at kinain niya yon. Tuwang-tuwa naman si Anton sa kanya habang nag-aalalang nakatingin naman sa kanya ang ginang. Iho, wag mong pilitin. May iba pa namang ulam, ito oh. Dinakdakan, masarap din yan, baka at kambing yan. Iniabot pa ng ginang ang mangkok na naglalaman ng dinakdakan. Amalia anak, wag mo namang kawawain ang nobyo mo. Hindi ko nga po siya nobyo, mama. Sagot naman ni Amalia rito. Lagi po yung ganyan. Minsan nga po nasasaktan na ako. Madalas niya po talaga akong i-deny. Sabad naman niya na pinalungkot pa ang boses. Laglag ang mga panga ni Amalia habang nakatingin sa kanya. Nakataas naman ang isang kilay ng mama nito, kaya lalong naglungkot-lungkutan si Dwight. Sinamahan niya pa ng buntong hininga para mas kapani-paniwala. Mag-uusap tayo mamaya, Amalia. Seryosong sambit ng ginang. Ngiting tagumpay naman si Dwight na nakatingin kay Amalia. Napairap sa kanyang dalaga, kaya lalo siyang ginanahang kumain ng dinakdakan. Matapos nilang kumain ay nagpresenta si Amalia na ito na ang maghuhugas ng pinagkainan, kaya hinila siya ng mama nito sa sala. Maupo ka, iho. Nakangiting wika ni Tita Ada sa kanya. Tita, gusto ko po sanang sabihin na hindi po ako nobyo ng anak niyo. Kaibigan ko lang po talaga si Amalia. Paunang wika niya. Ha? Hindi naman nagdadala ng lalaki yan dito, kahit nung high school pa siya. Nako, pasensya ka na, iho. Ang akala ko'y nagbibiro siya dahil ikaw pa lang ang lalaking ipinapakilala niya sa akin. Pero wala ka bang gusto sa anak ko? I take things slow po, tita. Hindi naman po kasi ganun kadaling lapitan ng anak niyo. Tsaka kapag nagsabi ako, wala pa man, basta dagad. Natatawang sagot niya. Hinawakan ng ginang ang kanyang kamay. Hindi mo man masagot ng simpleng oo o hindi ang tanong ko? Alam kong gusto mo ang anak ko at gusto ka rin niya. Matigas ang kalooban ni Amalia, pero napakabuting bata niyan. Kaya sana, kung liligawan mo man siya at sagutin ka niya, pakiusap, huwag mong sasaktan ang anak ko. Ibalik mo na lang siya sa akin kung sasaktan mo lang siya. Kung sakaling magsawa ka sa ugali niya, hiwalayan mo na lang at huwag nang lokohin pa. Wala naman po akong balak na saktan ng anak niyo, tita. Masaya na rin ako kasi kahit papano, nakakapag-usap kami. Saan nga ba kayo nagkakilala? Tanong ng ginang. Hindi alam ni Dwight kung alam ba nito ang lugar na pinagtatrabahuhan ng anak nito. Kaya napaisip na lang siya sa isasagot. Sa work po, tita. Napangiti sa kanyang ginang. Mukhang may sasabihin pa ito nang dumating si Amalia. Bukas ka na umuwi sa Manila. Doon ka na lang sa kwarto ko tapos tabi na lang kami ni mama. Anang babae sa kanya. Tara, ituturo ko sa iyo ang kwarto. Nagpaalam naman siya kay Tita Ada at sumunod sa dalaga. Pagpasok nilang dalawa ay may kung anong naguutos sa kanya na yakapin si Amalia. Ngunit sinaway niya ang sarili. Dwight, maraming salamat talaga sa paghatid mo sa akin dito ah. Hindi naman tayo super close sa Manila pero panatag ako kapag magkasama tayo. Siguro platonic relationship ang tawag sa ganito. Siguro pwede ka maging boy best friend ko. Nakangiting sabi ng dalaga. Siyempre ay hindi niya gugustuhin ang maging best friend nito. Wala sa bokabularyo niya ang ma-friendzone. Ayoko maging best friend mo, Amalia. Gusto ko more than... Ate! Si nanay! Hindi niya natapos ang sinasabi dahil mabilis silang lumabas ni Amalia at nadatnan nilang nakaratay sa sahig ang ina nito. Mabilis na binuhat ni Dwight ang ginang. Isinugod nila ito agad sa ospital. Calm down. Magiging maayos ang lahat.
Hinaplos niya pa ang likod ni Amalia para pakalmahin ito. Okay naman si Mama kanina, tapos gano'n na naman. Naiiyak na wika ng dalaga. Niyakap niya ito. I hope I can ease your pain. Be strong na lang din para sa kapatid mo. Trust me, magiging okay si Tita Ada. Humiwalay sa kanya ang babae. Hindi ka pa nakakatulog. Magpahinga ka na kaya muna. Okay lang ako, wag mo na akong idagdag sa isipin mo. Nakangiti niyang sagot. Pero sino bang niloloko niya? Halos 2 araw na siyang walang tulog alang-alang kay Amalia. Sabay silang tumayo nang lumabas ang doktor mula sa kwarto ni Tita Ada. Sino ang pamilya ng pasyente? Ako po, Sagot ni Amalia. anak niya po ako. Miss Deogracia, kailangan na talaga maoperahan ng nanay mo. Nung nakaraang taon pa ako nagbigay ng rekomendasyon sa kanya, pero hindi rin siya nakikinig. Marahil dahil sa kakapusan sa pera, kaya niya ginawa yun. Pero kung hindi pa siya maaagapan, baka hindi umabot ng 5 buwan ng buhay niya. Direktang wika ng doktor. Nasa magkano po ba magagastos, Doc? Humihikbing tanong ni Amalia. $500,000 for the operation. Pero kung kasama ang internal expenses, baka abutin ng mahigit 1,000,000 piso. Alam kong hindi madaling maghanap ng ganyang kalaking pera. Pero may mga mahihinga naman siguro ng tulong sa gobyerno. Tiyagain nyo na lang na pumila sa mga ahensya, kaysa naman hayaan yung hindi maoperahan ng nanay mo. Nagpaalam sa kanila ang doktor kaya muli silang naupo sa bench. Kahit ibenta ko yata ang isang kidney at isang baga ko, hindi sasapat para sa operasyon ni Mama. Ani Amalia. Pwede ako tumulong, Amalia. Just tell me at gagawin ko. Mahinahong wika niya sa dalaga. Hindi agad nagsalita si Amalia at tinitigan siya ng maigi. Tila napapaisip pa ito kaya hinawakan niya ang kamay nito para malaman itong hindi ito nag-iisa sa mga sandaling yun. Bumalik sila sa Maynila kinabukasan dahil yun ang gusto ni Amalia. Narinig niyang ibinili ng dalaga ang ina sa kapatid nito. Ayos ka lang ba talaga? Kasi you don't look one. Untag niya sa dalaga. Nasa tapat na sila ng apartment nito sa Maynila. Binuksan ng babae ang pinto ng sasakyan bago nagsalita. You requested me to be a stripper. Ang sabi mo noon, it will always on the table. Pumunta ka mamaya para makuha ang serbisyo ko. Ilang beses ko ba kailangan gawin yun? Is that enough for ₱1,000,000? Tanong ng dalaga. What? Kunot ang noong tanong niya. Kaya ko ring ibigay ang pagiging escort sa'yo. We're strangers after all. Seryosong wika pa nito. Ni hindi niya alam kung dapat ba niyang sangayunan ang sinasabi nito o hindi. Ramdam niya kasi nasa heights of emotions pa ang dalaga. Kaya nasasabi nito mga yun. Yun ba talaga ang gusto mo? Tanong niya rito. Oo, magpapalibre ako sa'yo ng pagkain pero hindi ako manghihingi sa'yo ng 1,000,000 para madugtungan ang buhay ng nanay ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Okay, I'll pay you ₱1,000,000 if you do that for me. Deal. Yun ang huling sinabi ni Amalia sa kanya bago pumasok sa apartment ang dalaga. Napamura na lang siya sa sarili. Kusang bumilis ang takbo ng oras. Pagsapit ng gabi ay pumunta siya sa club. Agad naman siyang inassess ng manager sa isang VIP room. Itinali ang kanyang kamay for safety precautions. Isang pulang ilaw ang nagsisilbing liwanag sa maliit na entablado. Bumukas ang pinto at pumasok si Amalia na nakasuot ng one-piece suit. Damn those hot legs. Wika ni Dwight sa isip habang nakatingin sa dalaga. Nagumpisang tumugtog ang musika kasabay ng paglalakad ni Amalia papalapit sa kanya. I hate the fact na nagsasayaw siya sa harapan ko para sa pera na kaya ko naman talagang ibigay. At the same time, I love the truth na ako ang pinakaunang bibigyan niya ng street dance. I will make sure na ako lang ang bibigyan niya ng ganito. Naupo si Amalia sa kanyang hita dahilan para mag-igting ang kanyang panga. Dahan-dahan din itong hinahaplos ang kanyang braso pababa. Gusto niya nang pigtasin ang tali sa kanyang kamay at awatin si Amalia sa ginagawa nito sa kanya. Kapag pinagpatuloy niya pa to, baka masira ko na lang ang upuan para lang mahalikan siya. Malito, pinahihirapan ko lang ang sarili ko. Hindi na siya makahinga sa ginagawang pang-aakit ng dalaga. Hindi pa siya nasabik ng ganoon sa isang babae sa buong buhay niya.
Untie me, Amalia. Nahihirapang usal niya. Napangisi sa kanya ang dalaga at mas inilapit pa ang katawan nito. Bakit, Dwight? Ikaw naman ang naghanap ng ganito sa akin nung una pa lang, hindi ba? You're a good player, kaya dapat pag-igihan ko. Sensual na wika ng dalaga sa kanyang tenga. So stop it. Tapos na ang session na to. Sagot niya rito. Ngunit imbis na sundin siya, ay lalo lamang naging panghas sa kanyang dalaga. Amalia, stop it. Anong nangyayari sa'yo? Una pa lang naman you thought of me sa ganitong gawain, di ba? Huminto ang musika, akala niya ay kakalasin na ni Amalia ang tali. Pero nagpunta ito sa kanyang likuran para bigyan ng maliliit na halik ang kanyang batok. Amalia, please, lumabas ka na. At hayaan mong sila na lang ang magtanggal ng tali. Gusto mo ba ang ginagawa ko, Dwight? Of course. Mabilis niyang sagot sa nahihirapang tono. In a score-off? Nilingon niya ang dalaga. In a score-off, I can take you in a swift. Right here and right now. Hanggang sa puntong, hindi ka na makakalakad at magkakaanak tayo. Dahil sa ginagawa mo sa akin ngayon. And that score, ako at ako lang ang hahanapin mo. Pagkasabi nun ay nakita niya kung paano napapaawang ang labi ng dalaga at nanlalaki ang mga matang tiningnan siya. Sa puntong yon ay alam niyang panalo siya sa laro nito. Agad siyang napangisi. Why, Amalia? Gusto mo ba yon? No. Nauutal na sagot nito sa kanya at nagmamadaling lumabas ng silid. Mahina siyang natawa at napapailing na lang sa reaksyon ng dalaga. Ilang buwan ang matuling lumipas. Buhat ng gabi na nagsayaw si Amalia para kay Dwight ay hindi na bumalik sa club ang binata. Mabuti na rin sa kanya na hindi ito nagpapakita dahil baka pagbigyan niya ito ng libre. Friend, sure ka na bang aalis ka na talaga? Malungkot na tanong ni Casey. Oo kasi tapos na rin ang SEM. Nag-apply ako sa school namin para yun na lang ang ibabayad ko sa review center. Sagot naman ni Amalia at niyakap ang kaibigan. Pwede ka namang makitambay sa apartment ko. Tsaka, di ba, pangako ko sa'yo na kapag nakapasa ako, kukunin kita at tatapatan ko ang sweldo mo rito. Para hindi ka naman mategi sa puyat at usok. Pinapaiyak mo na naman ako. Ano ka ba? Naluluhang saad ni Casey. Pero nasaan na ba si Papa D? Hindi ko na rin alam. Basta nakuha ko ng pera at naoperahan na si Mama. Mas panatag na ako kaysa sa mga nakaraang taon. Sana lang maging mabilis ang recovery ni Mama. Ibig sabihin niya, pwede ka na lumandi. OMG! Finally magkakajowa ng best friend ko. Kinikilig pa na tinulak-tulak siya ni Casey. Natawa na lang siya sa ginagawa nito. Hindi pa nga nakakapasa sa bar eh. Tsaka kung lalandi ka man, make sure na kay Dwight na lang. Napaarko ang kilay niya dahil sa sinabi nito. Ano bang meron sa Dwight na yan at botong-boto ka? Actually, pati si Mama boto sa kanya. Samantalang di naman natin siya ganun kakilala. Kasi maliwalas ang mukha niya kaya mukhang mapagkakatiwalaan. Sagot ni Casey. Tsaka hello, tinulungan ka ng tao oh. Sinong baliw ang magbibigay sa'yo ng 1 milyon para sa isang strip dance? Obviously, pinagbigyan ka lang niya para hindi masaling ang pride mo. Kaya niyang ibigay sa'yo yun kahit walang kapalit. Sa kaloob-looban niya ay alam niya yun. Alam niyang tutulungan siya ni Dwight noon kahit hindi pa siya mag-offer dito ng kung ano-ano. Malapit na niyang isiping gusto siya nito, ngunit bigla naman itong nawala. Kaya ano na dapat ang iisipin niya ngayon? Hay nako, natulala ka na riyan. Umalis ka na, kuhaan ng transcript mo ngayon di ba? Baka mahuli ka pa sa school mo at masisipa ako. Paalala ni Casey sa kanya. Napatingin naman siya sa kanyang relo. Oo nga pala, ikaw kasi. Basta lumipat ka na lang sa bahay para makatipid tayong pareho. Yun ay kung hindi ka pa ibabahay ni Papa D. Pangasar pa sa kanya ng kaibigan. Inirapan naman niya ito. Hindi nga nagpapakita di ba? Pero kapag niyaya ka, go ka? Pangiinis ni Casey. Ewan ko sa'yo, diyan ka na nga. Matapos magpaalam sa kanyang manager at ilang kasamahan sa trabaho, ay dumiretso siya sa paaralan upang kunin ang transcript niya. Pero pagdating niya sa registrar, ay napapailing sa kanyang admin. Nako iha, mukhang sumasablay ka pa sa isang subject ah. Turan nito at inabot ang transcript. Pagtingin niya pa lang sa isang subject ay gusto niya nang ihampas ang hawak na folder sa kanyang profesor.
Paano bagsak ang subject na to? Ang huling tanda ko, pasado ako sa lahat ng exams. Napahilot na lang siya sa kanyang noo. Lumapit siyang muli sa admin para alamin kung papasok ba si Mr. Tan. Iba na ang instructor, Iha. Inaanak yata ni attorney ang substitute professor. Isang abogado rin yun. Sabi ng admin. Substitute? Bakit naman po magbabakasyon si attorney? Tsaka paano po kung hindi mapapakiusapan ng reliever niya? Ay, hindi ko rin alam. Puntahan mo na lang sa faculty kung saan din dati si Mr. Tan. Sagot naman ng admin. Walang nagawa si Amalia kundi kausapin ang substitute professor ni Mr. Tan. Nagdadasal na lang siya na sana ay mawain at mabait ang karelyebo nito. Pagpasok niya sa faculty ay walang tao sa loob, kaya itinulak na lang niya ang pinto at nagulat siya nang makaharap ang binatang hindi nagpakita ng ilang buwan. What are you doing here? Gulat na tanong nito sa kanya. Sinubukan niyang kumalma at tiningnan ang ID lace na suot nito, maging ang nameplate sa kaliwang dibdib nito. What the? Prof ka? What's your words, Miss Deogracia? Nasa loob ka ng school facility at may kaharap kang profesor. Seryosong sambit nito. Parang kailan lang sinasayawan ko pa ang lalaking to, tapos ngayon magsusungit siya? Tanong niya sa isipan. Sorry, attorney. Hindi naman nagsalita ang binata at naupo lang sa swivel chair nito. Tell me what's the matter. May susunod pa akong klase. Professor pala talagang lalaking to. Abogado pa. Anak ng pating. Naupo na lang siya sa katapat na silya at ipinakita ang transcript niya. Tulungan mo naman po ako makapasa. Alang-alang sa pinagsamahan natin. Please, Dwight. Napatingin si Dwight sa transcript niya at napaangat ang kilay. Nginitian niya ito ng pagkatamis-tamis sa katiwirang baka sakaling makumbinsi niya ang binata. Kung ano ang relasyon natin sa labas lang. In fact, wala naman tayong relasyon in the first place. Nabanggit sa akin ni Attorney Tan kung bakit bagsak ang grado mo. Wala ka raw disiplina at panay ang tulog sa klase. Wala rin siyang sinabi kung ipapasa kita o hindi. Paliwanag ng binata at ibinalik sa kanya ang transcript. So, may back subject ako? Attorney, hindi ko na po kakayanin financially. I know na hindi mo naman problema yun, pero sir, I hope you understand my current situation. Nakakatulog ako sa klase pero pumapasa naman ako. Parang mali naman na ibagsak ako. Take a special project. Uwi ka ng binata at binuksan ang iPad na dala nito. From 8 a.m. to 12 noon ang class ko. Assistant professor kita. Attorney, paano naman po yung review ko? Gusto ko na pong mag-take ng bar this year. Pwede ka namang mag-review dahil sa umaga ka lang magiging assistant ko. That's all I can do, Miss Deogracia. Kung hindi mo pa magagawa ng paraan yun, see you next school year. Excuse me. Naiwan si Amalia na nakatulala sa sahig. Umipintig na yata ang ulo ko. Uwi ka niya sa sarili at tiningnan ang araw ng mga klase ni Dwight. Kaya mo yan, Amalia. Lumaki kang katipunera kaya kayanin mo. Namasukan si Amalia bilang admin staff ng kanilang paaralan at assistant professor naman ni Dwight sa vacant niya. Para na nga siyang lagari kakaparoon at parito. Sinubukan niya rin pakiusapan ulit si Dwight, pero nagstick ito sa desisyon nito. Sir, nagawa ko na po yung mga test papers na kailangan nyo. Proud na wika niya at ibinigay ang ilang hard copy kay Dwight. Parang nagtataka naman siyang tiningnan ng binata, ngunit kinuha pa rin ang mga papel. Test papers? Di ba sabi ko kahapon cancel na to? Natigilan si Amalia at hindi makapaniwalang tumingin kay Dwight. Ha? May sinabi ka ba? Yeah, check your email. Tiningnan niya ang kanyang cellphone at nabasa ang ubod ng formal na email ni Dwight. Parang sumakit na lang ang lahat ng katawan niya dahil nasayang ang kanyang pagpupuyat para sa questionnaires. Sige, sir, magta-type na lang po ako ng lesson plans niyo. Walang ganang napaupo na lang siya sa extra chair at binuksan ang computer ni Dwight. Miss Deogracia, come here. Pilit niyang binura ang simangot sa muka nang makalapit sa binata. May utos po kayo? Please text this number and tell her she did well and I really appreciate everything that she had done. Marahang utos sa kanya nito bago inabot ang papel na may numero at ang cellphone nito. After that lesson plan, sumunod ka na lang sa akin sa cafeteria. Same spot. Napatango na lang siya at bumalik sa kanyang upuan.
Ite-text na sana niya ang numerong ibinigay sa kanya ni Dwight nang mapagtantong numero niya yon. Hanip na yan. Nakangiting usal niya. Pigil ang ngiti niya habang gumagawa ng lesson plan. Kapit hard. Huwag kang maging marupok sa attorney na yon. Remember, mahirap yun spellingin. Baka umasa ka lang sa wala. Paalala niya sa sarili. Ang kaninang kinatatamaran niyang lesson plan ay mabilis na natapos. Kaya naman sumunod siya sa cafeteria na sinabi ng binata. Sir, may baon naman ako kaya hindi na lang ako bibili. Sambit niya sa binata at inilabas ang kanyang baonan. Come with me, bibili tayo. Hinila ng binata ang kanyang kamay at dumiretso sa unahan ng pila. What do you want? Tanong ni Dwight sa kanya habang hawak ang kanyang kamay. Orange juice na lang. Pagkatapos bumili ng pagkain ay bumalik na sila sa mesa. Bago pa niya matikman ang adobong baon, ay tumusok na ang lalaki sa ulam niya gamit ang tinidor at tinikman yun. What's this? Another kind of adobo? Tanong ng binata. Adobong tuyo, masarap yan kahit maalat ng konti. Napamaang siya nang ipinagpalit ni Dwight ang kanilang pagkain. Kunot-noo siyang nakatingin sa binata at hindi napigilang magtanong. Bakit mo kinukuha ang baonan ko? Bumili ka ng pagkain mo ah. Sure akong palagi mo nakakain ng ganitong ulam, kaya ibalato mo na to sa akin. Isa pa, masarap din naman yung in-order ko. Hindi nga lang kasing sarap nitong baon mo. Wala na siyang nagawa at itinuloy na lang ang kaniyang pagkain. Mukhang sarap na sarap siya sa adobong tuyo ko. Kung dalhan ko rin kaya siya bukas ang baonan, bakit ko naman siya dadalhin ng baonan? Ano niya ba ako? Jowa? Nababaliw na yata siya. May dalawang tao na yatang nagtatalo sa isip niya dahil sa lintik na lalaking ito. Stop that! Saway sa kanya ng binata. Ha? Anong that? That kind of look. Wala naman sa mukha ko ang pagkain. Isa pa, imahinasyon mo lang ang mabubusog kapag tinitigan mo ko. Paano ka nalang magiging abogado niyan kung sa mukha ko palang talo na agad ang prinsipyo mo? Naglalaro sa mukha ni Dwight ang nakakalokong ngisi. Napakayabang nito. Excuse me? Sino ba sa ating dalawa ang nangunguha ng baon ng may baon? Hindi ka rin gwapo para mabusog ang imahinasyon ko sa'yo. Kumain ka, napakadaldal mo. Inirapan niya ang binata at itinuloy ang kanyang pagkain. Ang akala ni Amalia ay buong break time mananahimik ang binata, pero bigla na lang itong nagtanong na ikagugulat niya. Free ka ba sa Sabado ng gabi? Kung yayayain mo ako ng date, it's a no. Maglilinis ako ng apartment dahil bagong lipat sa akin si Casey. Sagot niya. How about... Kailangan ko ng escort sa Sabado ng gabi at gusto ko nakasuot siya ng red gown. 7 p.m. ko siya susunduin para sabay na kami pumunta sa mismong event. Nawala sa isip niyang may utang pa siya bilang escort ni Dwight, kaya napapahiya siyang tumango. Pwede ko bang tanungin kung anong event ang pupuntahan natin? Family gathering lang. After 2 hours, ibabalik na kita sa apartment mo. Ibig sabihin, hindi na kita makikita pagkatapos ng event? Di ba ang usapan natin isang gabi lang akong escort? Nagtaas ng kilay ang binata at inismiran siya. Tapos ang deal natin, pero hindi ibig sabihin nun na hindi na tayo magkikita. Assistant pa rin naman kita before mag-start ang sunod na semester. Kaya wag ka malungkot masyado. Sino naman nagsabi na nalulungkot ako? Mataray na sagot niya. Pero ang totoo ay nakahinga siya ng maluwag dahil sa sinabi nito. Your actions say so. Don't try to deny it, Amalia. Deny what? Last time I checked, ikaw lang ang apektado sa ating dalawa. Remember that night? Nakangising wika niya. Hinding-hindi niya aaminin dito ang kanyang damdamin kahit tamaan man siya ng kidlat. Lalo na't wala namang kasiguraduhan ang intensyon nito sa kanya. You mean nung umalis ka? Dahil hindi mo nasabayan ang tension sa pagitan natin? Yeah, I remember how you flashed because of my words. What the hell? Kalma, ikaw nagbanggit. Sinabayan lang kita. Mariing napahawak siya sa kanyang kubyertos at huminga ng malalim. Base naman sa kanyang nakikita ay mukhang enjoy naman ang binata sa pagiging pikon niya. I'm not an entertainment, Mr. Ahero. Inis na wika niya. I know, but you bring joy to me. Parang karambola sa kanyang isipan ang mga sinabi ng kanyang kaharap. Indeed, he's a lawyer. Masyadong magaling magpaikot. Aniya sa isip. Habang tumatagal ay mas lalong nakikilala ni Amalia ang binata bilang isang abogado at tipikal na tao.
She saw how he jumbled his works. Hindi gaya nung sa club na kung ano lang ang naobserbahan niya rito. He's not that stiff. Madalas ay malakas ang sense of humor nito at sobrang talino pa. Marami siyang natututunan dito. Clearly, he's the man of every girl's dream. Madalas siyang ihatid ni Dwight sa kanyang apartment at palagi nitong kinukumusta ang kanyang ina. What touches her the most is his virtue. Siguradong mapalad ang babaeng magugustuhan nito. Kanina pa malalim ang iniisip natin ah. Si Dwight no? Biro ni Casey. Hawakan mo nga tong plancha sandali. Hinawakan niya naman ang plancha. Pinagmamasdan niya ang kanyang sarili sa harap ng salamin. Casey, kung lalaki ka ba, magkakagusto ka sa akin? Wow! Anong tanong yan? Natatawang sagot ni Casey at kinuha ang plancha sa kanyang kamay bago ipinagpatuloy ang pagkukulot sa kanya. Kung sa ugali mo, oo. Pero kung sa talino, baka hindi. Mas bagay kasi sa'yo matatalinong lalaki. Yung tipong may ipagmamalaki na rin talaga sa buhay. Kasi you've been through a lot. Kaya hindi ka dapat mag-settle for less. Gusto niya sanang itanong kung sa palagay kaya nito ay magugustuhan siya ni Dwight. Pero nahihiya siya at baka maasar lang siya sa isasagot ng kaniyang kaibigan. Mahihirapan yata akong maghanap ng ganun. Mula sa salamin ay napatitig si Casey sa kanyang refleksyon at tinaasan siya ng kilay. Ano sa palagay mo kay Papa Dwight? Mukha bang engkantong kagwapuhan nun? Walang gusto sa akin si Dwight. Patay kang bata ka, delikado ka na. Aminin mo nga sa akin, may gusto ka na ba sa kanya? Usisa pa ni Casey. He's somehow caring, tapos family-oriented pa. Madalas kong marinig na kinakausap niya ang kapatid niya para kamustahin. Tsaka mabait kasi siya sa mga nakakatanda. Magaling din siyang mag-hold back ng inis o galit. Malakas ang kontrol niya sa sariling emosyon kaya never siyang nanigaw ng tao. Mahabang paliwanag ni Amalia. Hindi mo nasagot ang tanong pero ipinaliwanag mo kung bakit mo siya gusto. Well, sa tingin ko, matagal ka ng gusto ni Dwight. It's just that, mali lang kayo ng meeting ground. Paano mo naman nasabi? Puno ng pag-asang tanong niya sa kaibigan. Hindi mo ba nakikita kung paano kanya titigan? Lalo na kung paano siya makitungo sa'yo. Tsaka isipin mo maigi, Amalia. Walang nagbayad sa kahit na sinong club ng milyong halaga para lang sayawan sila. Ang akala mo napakabait ni Lucy kaya hindi niya pinababayaran mga utang mo, hindi ba? Napaisip si Amalia sa tanong ni Casey at kusa na lang siyang napatango rito. Mali ka, ate. Si Dwight ang nagbayad ng lahat ng utang mo dun sa club para makaalis ka na kaagad. Hindi madali sa kanya na isiping gusto siya ni Dwight. Dahil, bakit di ba? Anong meron sa kanya? Pero kung aasa man siya, siguro ay hindi niya ibubuo dahil baka masaktan lang siya sa huli. Sa kabilang banda ay nasa biyahe na si Dwight para sunduin si Amalia. Pero bago siya pumunta sa apartment nito, ay bumili siya ng 4 na pirasong rosas. Magugustuhan kaya niya ito? Tanong niya sa sarili. Hindi niya kasi naitanong kung anong ayaw at gusto nito. He wanted to know her by heart. Bumaba siya mula sa kanyang kotse at kumatok sa pinto ng apartment ni Amalia. Papa D! Masayang bati ni Casey na siya namang initian niya. Iniabot niya ang isang piraso ng bulaklak dito. Grabe naman, Papa D! Thank you! Halika, pasok ka! Nandito na ang date mo! Lumabas si Amalia mula sa silid at bigla na lang bumagal ang galaw ng mundo niya. Nakatutok ang kanyang mga mata sa dalagang nakasuot ng bodycon dress na may slit sa gilid, showcasing her disastrous, luscious hot body. For you. Wika niya at iniabot dito ang 3 rosas. You look wonderful. You don't look bad yourself. Nakangiting sagot ng dalaga na siyang ikinangiti niya. Let's go? Yeah, tanging nasabi niya. Nagpaalam siya kay Casey at saka sila dumiretso sa biyahe. Pagdating nila sa mansyon ng kanyang ina, ay napansin niyang tila kinakabahan si Amalia. Hinawakan niya ang kamay nito. What's wrong? Natatakot ako, baka magalit ang mami mo sa akin. Wika nito. Hindi nangangain ang nanay ko. Isa pa, I'm confident na magugustuhan ka nila. Pagpapalakas loob niya rito. Bumaba sila mula sa sasakyan at dumiretso sa kanyang ina. Ngiti naman ang bungad ng pamilya niya kay Amalia. Kinumusta ng mami niya ang babae. Hindi sila madalas na makita-kita dahil pare-parehong abala sa buhay at karera.
Ngunit ang bond sa pagitan nila ay hindi nawawala. Dwight, I miss you, anak! Pagbati ng kanyang ina at niyakap pa siya. Kasama mo pala ang girlfriend mong si Amalia. Bulalas nito at niyakap ang dalaga. Halata namang nagulat si Amalia dahil sa sinabi ng mami niya. Gusto niya sanang awatin ang kanyang ina pero may mas malala pa itong nasabi. Hello po, tita. Nahihiyang bati ni Amalia. Naku ka, iha! Mami na lang din ang itawag mo sa akin. Sabi naman ni Dwight na maayos naman ang relasyon niyo. At seryoso siya sa'yo. I'm so happy to meet you talaga. Kaso may kakausapin pa kasi ako. Si Dwight muna ang mag-aasikaso sa'yo, ha? Babalikan ko kayo, lovebirds. Importante lang to. Kinikilig pang sabi nito. Hindi makapaniwalang nakatingin si Amalia sa kanya. Puno ng tanong ang mga mata nito, kaya napaiwas siya ng tingin. Hindi pala apektado, ha? Girlfriend mo pala ako rito. Hindi mo man lang sinabi. Panunokso sa kanya ng dalaga. Ikinawit niya na lang ang braso sa bewang nito at pumunta sila sa dining. Kumain ka, gutom lang si Mami. Hindi naman ako nagugutom. Tapatin mo nga ako, Dwight. May gusto ka ba sa akin? He felt cornered. Dinala niya sa terrace si Amalia kung saan walang tao ang makakapansin sa kanya kung sakaling mapahiya siya. Amalia, please listen carefully, okay? Isang beses ko lang sasabihin sa'yo to. Hindi ako sanay sa mga ganito pero para sa'yo. Sige. Simula niya. Mula noong nakita kita sa club, you caught my attention. Ang akala ko ay kulang lang ako sa playtime, kaya attracted ako sa'yo physically. Kahit na wala namang kabastos-bastos sa suot mo. Then, I tried to get laid. Pero bago pa mangyari, ikaw na agad ang naisip ko. Kaya I tried to be more resilient. Hanggang sa sinamahan kita sa province niyo. Lalo lang ako nahulog sa katangian mo. I even like how you blush when you're with me. Kaya nung kailangan mo ng pera, naiinis ako sa'yo kasi pwede mo namang hingin yun sa akin. Pero mas pinili mong sayawan ako. But the thought na ako lang ang sinayawan mo sa buong buhay mo gave me hope. And you being my assistant is a great chance para sa akin. Matagal mo na akong gusto. Hindi ko alam na torpe pala ang attorney na kinatatakutan ng marami. Pabirong sabi ng dalaga. I felt ecstatic whenever I'm with you. I always wanted to rush things pero pagdating sa'yo, gusto kong bumabagal lagi ang galaw ng mundo. Gusto na kita dati pa. But now, na-realize kong hindi na pala kita gusto. Kasi mahal kita, Amalia. Saad niya pa. Hindi niya mabasa kung anong iniisip ng dalaga dahil hindi naman ito nagsalita. Hey, hindi ibig sabihin. Pinadampi ni Amalia ang labi sa kanya para pigilin ang kanyang sasabihin. Napangiti siya sa paraan ng paghalik nito. Kaya naman bago ito lumayo, ay hinawakan niya ang batok nito upang palalimin ang halik. The perfect timing with my perfect woman. Isinandal niya si Amalia sa pader at halos hindi na pakawalan ng dalaga. Mahal din kita, Dwight. Nakangiting wika ng dalaga sa pagitan ng kanyang labi. Wala namang paglagyan ng tuwa at saya ang kanyang puso. I dreamed of this for so many times. You don't know how lucky I am. Matapos ang gabing yon ay ipinaalam agad niya sa ina ni Amalia ang kanilang relasyon. Tuwang-tuwa naman sa kanya ang ginang kaya walang naging hadlang sa kanilang relasyon. Minsan din ay nakikitulog siya sa apartment ni Amalia para samahan itong mag-review habang nasa trabaho ang kaibigan nito. Nasusuka na ako sa kakabasa. Reklamo ni Amalia sa kanya. Inilapag niya ang gatas na tinitimpla niya para sa nobya at saka dinampot ang isang libro. Ginuhitan niya ang kailangang kabisaduhin nito. Konting pages na lang pala to. 200 na lang yata to, tapos matatapos na. Mauuna pa ako matapos bago yung libro. Awat naman muna, Dwight. Maduduwal na ako sa kakabasa. Naiiyak na reklamo nito sa kanya. Nilapitan niya ang dalaga at niyakap ito. Mahigpit naman siyang niyakap pabalik ni Amalia. Gusto ba ng baby ng kispirin? Nakangiting tanong niya. Parang bata namang tumangong nobya. Tinawid niya ang pagitan nila at inihiga ang dalaga sa kama para hindi mangalay ang likod nito. Ngunit imbis na bumitaw agad siya, ay napadapa siya sa ibabaw ni Amalia at bahagyang napaungol ito nang magtama ang kasalanan nila.
Ramdam niya kung paanong iniangat nito ang kanyang damit upang hawakan ang kanyang abs. It's not fair. Kapag hindi pa siya nagtigil, baka mauna pa siyang makapasa sa pregnancy test kaysa sa bar exam. Anang kanyang isip. Ibinalik niya ang tingin sa dalaga. Puno ito ng pagnanasang gaya ng sa kanya. Unti-unting napapatid ang kaniyang pasensya at muli itong hinalikan. Pero nang maramdaman niya kung saan papunta ang kamay ni Amalia, ay bigla na lang tumunog ang alarm ng phone nito. Dahilan para magkatinginan sila. Sabay silang natawa at bumalik sa pagkakaupo. Mag-review ka na. Kung ano-ano inuuna mong bata ka. Natatawang turan niya sa nobya na ikinanguso nito. Makalipas ang ilang buwan ay nag-take na ng bar exam si Amalia. At katulad ng dati ay todo pa rin ang suporta niya rito. Sigurado ka bang hindi ka pa magbubukas ng phone? Tanong niya sa dalaga. Mabilis itong umiling. Ayoko, natatakot talaga ako. Sagot nito. Ayaw mo bang malaman kung anong result ng exam? Gusto pero natatakot talaga ako. Sagot nito. Niyakap niya si Amalia at hinagka ng noo. May alam akong paraan para hindi ka matakot. Nakangiting wika niya. Hindi tayo pwedeng magtsuktsakan dito. Open space to. Inilibot pa nito ang paningin sa pinagdalhan niya rito. Nakatayo sila sa isang bundok sa Batanes habang dinadama ang payapa at malinis na kapaligiran. Nakatalikod si Amalia sa kanyang direksyon at napapapikit pa na parang dinadama ang malamig na simoy ng hangin. Bakit nga pala tayo nandito? Inihulog ni Dwight ang isang tuhod at kinuha ang singsing. Para rito. Masayang wika niya. Humarap si Amalia sa kanya at hindi makapaniwalang nakatingin. What the? I've never been so sure sa relasyon na papasukin ko noon. Lalo na growing up, hindi naman ako namuhay na nagmamahalan ng parents ko. But then, God showered me His abundance and direction. Nagkakilala tayo and He gave me a chance to experience to be at peace and love. Ikaw ang libro ng kailanman at hindi ko isasara. I love you beyond reasonable doubts. Could you make me the happiest man alive? Will you marry me? Amalia Deo Gracia? Napapaluhang nakatitig sa kanya si Amalia. Sa kabila ng kanyang takot at pangamba, umaasa siyang oo ang isasagot nito. Kaya naman ang umiling si Amalia ay para siyang tinarakan bigla sa puso. No. Nakangiting wika nito. Parang gusto na lang niyang tumalon mula sa mataas na bundok dahil dito. No? Pag-uulit niya pa. Lumapit sa direksyon niya si Amalia at iniabot ang kamay nito. No, as in, hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka. Anito saka tumawa. Napatayo siya at mahigpit na niyakap ang dalaga. Napasigaw pa siya ng ilang ulit bago niya naisuot sa daliri nitong singsing. Thank you! Masayang sigaw niya pa. Hinalikan niya sa labi si Amalia at mariing niyakap ito. Kinuha niya ang kamerang isinat up niya sa di kalayuan. May surprise ako sa'yo. Nakangiting inabot niya kay Amalia ang kamera na naglalaman ng importanteng litrato. Napalawak lalo ang kanyang ngiti nang mamilog ang mata ng kanyang fiancé. Nakapasa ako? Tanong nito sa kanya. Attorney na ako? Naluluhang tanong nito. Congrats, my attorney and soon-to-be wife. Bati niya rito at muling niyakap. Masayang pinagsaluhan nila ang tagumpay na nakamit ni Amalia. Binigyan niya pa ito ng engagement party na paulit-ulit tinanggihan ng dalaga. Gusto niyang hindi lang sa salita mapatunayan kung gaano niya ito kamahal. Pagkatapos ng oath-taking ni Amalia ay hindi siya minadali ni Dwight sa kahit anong bagay. Hinayaan siya ng binata hanggang sa maging handa siyang magpakasal at magkaanak. Lumipas muna ang 3 taon bago sila nagpakasal. Ilang buwan matapos ang kasal ay natuklasan niyang buntis siya sa kambal. She always prayed for someone who knows how to handle her stubbornness. Then, God gave her Dwight, na hinihigitan ang mga bagay na kanyang hiningi sa Panginoon. Yes, nothing is perfect, but with Him, she believed that they will conquer imperfection through that perfect love that they have for each other. The end.
Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!